Teka, tama ba itong dinadaanan natin, pare? Tama to, pare. Sundan mo lang ako. Putya naman oh, ang baho-baho naman kasi dito eh. Ano ka ba? Okay na to. Kesa naman doon tayo sa kulungan, hindi ba? Oo na, sige na, sige na. Bilisan mo na dyan. Ayoko na dito. Tiis-tiis lang, pare. Makakalayo din tayo sa lugar na to. Napatakip ng ilong si Froy sa nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa imbornal na kanilang dinadaanan para makatakas ng kulungan. Pangatlong pagtatangka na nilang pagtakas yun. Dahil sa oras na mahuli sila ng pangatlong beses, ay tiyak na ipapadala sila sa pinakadelikadong bilibid sa bansa. Ayaw namang mangyari ni Froy yun dahil napagbintangan lamang siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kabaligtaran naman siya ng kanyang kasamang tumakas. Si Ed ay kilala bilang most wanted criminal dahil sa patong-patong na mga kaso nito. Hindi lang pagnanakaw o simpleng krimen ang kanyang ginawa dahil pumatay na rin ito ng tao. Kahit na ganun ang ginawa ng lalaki, ay pantay-pantay sila sa loob ng bilangguan. Ang tingin sa kanila ng karamihan ay nakadidiring mga kriminal. Uy, pare! Putya! Tama nga ako! Totoo ba itong nakikita ko? Nasa labas na talaga tayo? Oo, pare. Nakatakas na tayo. Halika na! Bilisan natin bago pa nila mapansing nawawala tayo. Ayos! Amoy na amoy ko na ang bango ng kalayaan. Basta pare sa oras na makalayo na tayo, ay magkanya-kanya tayong dalawa. Walang problema, pare. Maraming salamat. Hindi ko malilimutan tong tulong na ginawa mo para sa akin. Isang malakas na tapik lamang ang isinukli ni Ed sa kanya. Yun ang huling beses na nagkita silang dalawa ng lalaki. 16 na taon na ang lumipas, buhat nang mangyari ang kanilang ginawang pagtakas. Ngunit malinaw pa rin kay Froy ang lahat ng nangyari. Matapos nilang maghiwalay, ay agad na umuwi si Froy sa kanilang probinsya. Walang nakakaalam ni isa ron na nakulong siya at tumakas siya sa kulungan. Ang alam lang ng kanyang mga kamag-anak ay nagkaproblema ito sa kanyang pinagtatrabahuhan kung kaya't umuwi siya sa kanilang probinsya. Hindi na nagtanong pa ang mga ito sa kanya. Naniniwala ang mga ito sa kanyang sinabi dahil wala naman talagang gustong manirahan sa kanilang probinsya kung maayos lang ang buhay sa lungsod. Nagkapamilya si Froy doon at hindi na nagbalak pang lumuwas ulit ng lungsod. Hindi niya ipinagpalit ang tinatamasang kalayaan para maghangad pa ng mas maayos na buhay. Sapat na sa kanya na napupunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Makalipas ng 2 taon ng pagsasama nila ng kanyang asawa, ay nagkaanak ito ng babae na pinangalanan niyang Jill. Lumaking maganda at malusog ang kanyang anak, ngunit ang problema dito ay kahit nabusugin nilang mag-asawa ito ng pagmamahal, ay laging mga barkada nito ang kanyang takbuhan. Bitiwan mo nga ako! Ano ba? Sabing ayoko eh! Sisipain lang naman eh. Eh di ikaw gumawa! Wala ka pala eh. Ano ba yan? Kainis naman! Oo na! Heto na, gagawin ko na! Pikit matang sinipa ni Jill ang matandang babae na natutulog sa gilid ng kalsada. Napakamot na lamang ng ulo ang matandang babae nang tingnan nito ang dahilan ng kanyang pagkagising. Sa kabilang banda ay tatawa-tawang tumakbo si Onin papalayo kung kaya't naiwan siya sa harap ng pulubi na nakatulala. Dahan-dahang bumangon ang matandang babae na nagpatakbo sa kanya papalayo sa bangketa ng kanilang pinuntahan. Jill! Ano bang hinihintay mo? Pasko! Sibat na! Walang yaka talaga, Onin! Ipapahamak mo pa ako eh! Munti ka na ako doon! Wala naman nangyari, di ba? Ikaw naman parang yun lang eh. Nang maabutan ng babae si Onin, ay agad niyang sinapok ang ulo ng lalaki. Lihim na natawa si Jill
dahil marahas na kinamot ni Onin ang ulo nito kung saan na siguro ng dalaga na napalakas ang ginawa niyang pagbatok sa lalaki. May dalang alak ang isa nilang kaibigan na agad na inabot nito sa lalaki. O Jill, ikaw na. Tigil-tigilan mo nga yang si Jill, Onin. Porkit babae. Kaya nga may gender equality. Gender equality na inaabuso mo naman. Hoy, hindi ko inaabuso. Ano ka ba? Patas na patas nga ang pagtrato ko sa mga babae at mga lalaki. Kaya kung binabatukan kita, gender equality ang tawag doon. Umiling na lamang si Jill nang marinig niya ang sagot ng lalaki. Talagang may ugali ang babae na hindi marunong tumanggi sa kung anuman ang ipapagawa sa kanya. Namana niya yata yon sa kanyang ama na tampulan ng tukso sa kanilang barangay. Naiinis siya sa ginawa ng kanyang ama, ngunit kagaya ng kanyang ama ay ganun din ito. Matapos ang kanilang inuman ay nagdesisyon ang mga itong umuwi. Pasuray-suray ang mga ito sa daan. Ang kanilang mga halakhakan ang pumangibabaw sa katahimikan ng gabi. May iilan pang nagalit dahil sa kaingayan ng mga ito. Ngunit tinawanan na lamang nila ang galit ng mga nagising na tao. Tignan nyo, may aso. Lutuin kaya natin. Umuwi na nga tayo, Onin. Pati aso pinagtitripan mo pa eh. Sabi kasi nila, masarap daw ang karne ng aso eh. Subukan kaya natin. Wala namang makakaalam eh. Lasing ka lang, Onin. Halika na, iuwi ka na namin sa inyo. Teka, nakita niyo yun? Magic oh! Biglang nawala yung aso. Hala, teka. Naging baboy siya oh. Grabe, magic! Nagtayuan ang balahibo ni Jill sa katawan dahil sa narinig niyang yun mula kay Onin. Medyo uso sa kanilang lugar ang mga aswang o multo na bigla na lamang nagpapakita. Nag-ipon muna ng lakas ng loob si Jill bago tuluyang tingnan ang tinuturo ng kanilang kasamang lalaki. Nakahinga ito ng maluwag nang wala siyang nakitang aso o baboy ramo sa gawing sinasabi nito. Kinabahan ka ba, Elma? Sus, lasing lang tong si Onin kaya kung ano-anong sinasabi. Hindi ako lasing, no? Ano ba yan? Sinabi lang hindi ako lasing eh. O bakit pa ulit-ulit ka? Kasi ayaw niyong maniwala sa akin eh. May nakita nga akong aso tapos nag-transform siya bilang baboy damo. Kung totoo ngang may nakita ka, di dapat nakita rin namin yon. Aba malay ko ba kung ayaw niya magpakita sa inyo? Tama na nga yan. Alak lang yun. Kahit ako hindi ko nakita ang nakita mo, Onin. Ayaw nga niyang magpakita sa inyo eh. Bakit ba ang kulit niyo? Tama na yan. Ihatid na lang natin si Onin sa bahay nila. Naiiling na inalalayan ni Jill ang lalaki sa kanang braso nito. Si Elma naman ay sa kanang braso nito na halos matumba na dahil sa kabigatan ng kanilang kasamang lalaki. Ilang minuto ang kanilang nilakad bago tuluyang marating ang bahay ni Onin kung saan naghihintay ang kanyang ina na may pag-aalala sa mukha nito. Nagtanong ito sa dalawa kung saan sila nanggaling at kung ano ang nangyari kay Onin. Nagkayayaan lang ho kami mag-inuman itong si Onin. Huwag ho kayong mag-alala, wala naman ho masama nangyari sa kanya. Nalasing lang ho talaga. Tinundan ng matandang babae ang tanong nito kung bakit anong oras na sila umuwi. Sinabi rin nito na baka masundan sila ng mga wakwak o hindi kaya ay santermo sa daan. Babae pa naman sila at walang ibang kasama. Wala naman hong magtatangkang mantrip sa amin. Halos tropa na ho kasi namin ang mga tambay dito. Kaya nga ho, Aling Trina, mauna na ho kami ha. Hinatid lang ho talaga namin tong prinsesa namin. Tinawanan ni Elma ang kanyang huling sinabi, habang ang matandang babae naman ay seryosong nakatingin sa babae, maging kay Jill, kung kaya't agad na tumigil ito sa kanyang pagtawa. Sinabihan sila ng matandang babae na hindi tao ang dapat nakatakutan, kung hindi ay ang mga elementong nasa paligid.
Kanya pang ipinagdiinan ang salitang nandyan lang sila sa tabi-tabi, ang mga masasamang nilalang, nagmamasid, nag-aabang, kaya dapat ay lagi silang mag-iingat at hindi na dapat pa lumabas ng gabi. Hindi na ho namin pinaniniwalaan ang mga ganyan. Sige ho, pakisabi na lang kay Onin na umuwi na kami ni Jill. Baka ho magtanong na naman ang isang yan kung paano siya nakauwi eh. Matapos nilang ihatid si Onin ay doon lamang nawala ang tama ng alak sa kanyang katawan. Tahimik nilang nilakad ang kalsada na pinagigitnaan ng mga palayan. Kung gaano sila kaingay nung pauwi sila kasama si Onin, ay ganoon na lamang sila katahimik nung sila na lamang dalawa ni Elma. Elms, pansin mo ba kanina kung gaano kaseryoso si Aling Trina? Ano bang kinakatakot niya halos dito na nga ang buong buhay natin sa barangay na to. Nag-aalala lang yon kaya gano'n na lang siya manakot. Naririnig ko sa mga matatanda ang tungkol sa mga aswang-aswang na yan eh. Pero ngayong 18 na ako, wala naman ako nararanasan o naririnig man lang na hinabol sila ng aswang. Kung totoo ang mga aswang, dapat nun pa nila tayo sinugod. Mas nakakatakot pa nga ang mga tao eh. Unang nakarating si Jill sa bahay nila, habang si Elma naman ay ilang metro pa ang layo ng bahay mula sa babae. Napabuntong hininga na lamang ito, sabay tingala sa kalangitan. Maraming bituin sa langit na siyang nagpapayapa sa magulong utak ni Jill. Ayaw pa nito sanang umuwi, ngunit wala naman siyang mapupuntahang ibang bahay. Ilang minuto pa siyang namalagi sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi pa siya nakarinig ng tikhim, ay hindi pa sana ito papasok sa loob ng kanilang bakuran. Anong oras na? Hindi ka ba mapapasok? Mamaya na, magpapahangin na muna ako dito sa labas. Naghapunan ka na ba? Ipinagtabi kita ng pagkain sa mesa. Initin mo na lang kung gusto mo ng mainit-init. Sige, salamat. Nakipag-inuman ka na naman ba, anak? 16 na taong gulang ka pa lang pero sumasama ka na dyan sa mga ganyan-ganyan. Kung hinihintay nyo lang ang pag-uwi ko para sermonan ako, salamat na lang. Hindi ko yan kailangan ngayon. Ay anak naman, nag-aalala lang ako sa'yo. Babae ka pa naman, minor de edad. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala ka sa akin. Sana'y maintindihan mo naman si tatay, anak. Inirapan lamang ng babae ang kanyang ama na naghintay sa labas ng kanilang bahay. Imbis na matulog ang matandang lalaki dahil maaga pa itong magtatrabaho sa bukid, ay hinintay pa nito ang kanyang anak hanggang 2:00 ng madaling araw na galing sa inuman. Para walang drama ay pumasok na lamang ito sa loob ng kanilang bahay. Iniwan niya ang kanyang ama na naghihintay ng sagot mula sa kanya. Ang nasa isip ni Jill ay wala rin namang patutunguhan kung makikipagtalo pa ito sa ama dahil paulit-ulit lang din naman ang sinasabi nito sa kanya. Kinaumagahan ay nagising na lamang si Jill mula sa ingay na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Maraming boses na nag-uusap na mukhang nagkakagulo pa ang mga ito. Masakit man ang kanyang ulo dahil sa pag-inom niya nung nakaraang gabi, ay pinilit na lamang nitong bumangon sa kanyang kinahihigaan upang alamin ang pinagmumulan ng kaguluhan. Nang makalabas ang babae, ay ang kanyang mga kaibigan agad ang bumungad sa kanya. Ang aga-aga pa, bakit kayo nandito? Paaga ka dyan! Ano ka? Tanghali na kaya? Kumusta ang pakiramdam mo, Jill? Heto, parang mabibiyak ang ulo ko dahil sa sakit. Nahihilo pa nga ako eh. Kung hindi sana kayo nag-iingay baka mamaya pa ako magigising. Teka nga, ano bang kaguluhan dyan sa labas? Namatay daw ang baboy nila Aling Mirna. Hindi naman daw nagkasakit yun. Kaninang umaga raw ng bisitahin nila ay hindi na humihinga. Nagpatawag na ba ng albularyo? Albularyo? Ano naman ang gagawin ng albularyo sa namatay na baboy? Aba, malay nyo, inaswang. Aswang-aswang ka dyan. Hindi naman totoo mga aswang eh. Sabi ng nakakita, aso raw na naging baboy ramo. Sino nagsabi nun? Iba trip niya ah. Walang iba kundi ikaw, iho.
Grabe talaga yung trip mo pag nalalasing. Uy, teka, wala akong maalalang sinabi ko yun. Siyempre, sinabi mo nga na hindi ka lasing eh, kaya hindi mo talaga maaalala. Grabe, nalasing talaga ako kagabi. Inirapan na lamang ng dalawang babae si Onin na pilit inaalala ang kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Alam ng dalawa na wala talagang maalala si Onin dahil ganun naman talaga ito kung umiinom ng alak. Dahil sa ingay sa labas ng kanilang bahay, ay napausyoso na rin si Jill. Saktong pumasok naman ng kanilang bakuran ang kanyang ama, na pawis na pawis. May nakasabit pa na puting tuwalya sa kanyang balikat na lagi nitong ginagamit. Ninitian nito ang kanyang mga kaibigan na nakatambay sa kanilang balkonahe na siya namang sinuklian din ng dalawa. Iyo, magandang araw ho. Ano ang balita dyan sa kapitbahay nyo? Aba, ang sabi, nilason daw ang baboy nila Mirna. Talaga ho. Sino naman kaya ang lalaso ng alaga nilang baboy wala naman ako nababalitaan na may kaaway yang si Aling Mirna. Hindi nga namin alam eh. Tinawagan din yung magtatawas dahil baka daw inaswang o nabati ng masamang elemento. Pambihira. Iba talaga ang trip ng mga matatanda, no, Tiyo? Maraming pinaniniwalaan. Hayaan nyo na. Baka naman talagang inaswang. Maiba ho tayo. Saan nyo naman po dadalhin yung pala nyo, Tiyo Proy? Mangyaring nakiusap kasi si Mirna na tulungan ko siya na ilibing na lamang ang baboy nila sa oras na malaman nilang hindi inaswang. Nangihinayang nga siya dahil ang baboy niyang yun ay siyang pinakamarami kung magkaroon ng biik. Sayang naman ho kung ililibing na lang. Bakit hindi na lang ho karnihin saka ipamigay sa mga kapitbahay? Baka kung anong lason kasing inilagay, baka raw madamay pa mga kapitbahay, di dagdag gastusin pa yon. Mas mainam na lang daw na maging maramot siya, kaysa siya pa maging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao dito. Sa bagay, may punto naman siya. Tutulong ka ba, Onin? May pamerienda raw si Mirna pagkatapos nito. Uy, saktong-sakto, medyo nagugutom pa naman ako. Sige ho, tutulong na lang po ako. Patay gutom ka talaga kahit kailan. Sayang kasi, pagkain na yun eh. Malaking ngisi ang ginawad ni Onin sa dalawa bago umalis para sundan ang matandang lalaki na may dalang pala. Naiwan ang dalawang babae na nagdesisyon na lamang na magluto ng pananghalian. Masayang nag-uusap ang mga ito habang naggagayat ng mga kakailanganin sa kanilang lulutuing ulam. Nakabili ang kanyang ama ng isdang bangus galing sa mga naglalako. Dahil na rin sa nangyaring kaguluhan sa labas ng kanilang bahay, ay hindi na ito nakapagluto agad. Magkokolehiyo ka na sa susunod na taon. Ano bang balak mo? Hindi na muna siguro ako mag-aaral. Ang hirap ng buhay sa probinsya eh. Magsasaka lang sila tatay at nanay. Baka sa susunod na taon na ako magseseryoso sa buhay. Ngayon muna happy-happy lang. Ikaw ba? Ano bang plano mo sa buhay? Lapit ka na rin makatapos ng high school oh. Ewan ko ba? Tinatamad pa ako sa buhay ko. Pangarap talaga kasi ni nanay na makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto niyang makaalis kami sa lugar na ito pero si tatay naman tong ayaw. Kung tutuusin nga kaya naman sana namin na manirahan na lamang sa lungsod. Bakit hindi mo gawin para sa nanay mo? Ilang taon lang naman ang kolehiyo Hindi mo naman mamamalaya ng oras. Saka na, Elms, bata pa naman ako Ang dapat sa atin, mag-inom na lang muna. Enjoy ang buhay. Sino nagsabing may inom? Aba, baka pwede naman makisali dyan. Bakit nandito ka agad? Akala ko ba maglilibing kayo ng baboy? Tapos na, marami naman kasi kami nagtulong-tulong kaya agad din kaming natapos. Tara na, inuman na. Saktong-sakto, nagkatay ng manok si Aling Mirna. Manghihingi na lamang ako doon para may pulutan tayo. Mabibigat na akbang sa kawayan nilang sahig ang nagpabaling ng kanilang atensyon sa gawin ng pintuan. Seryoso ang muka ng kanyang ama na basang-basa dahil sa pawis. Hindi nakatulong ang maliit na tuwalya nito sa kanyang leeg dahil tumutulo ang kanyang pawis sa kanyang katawan. Tumikhim ito saka nagpakita ng pilit ng ngiti. Teka. Mukhang araw-araw na yung pag-iinom nyo Baka pwedeng hinay-hinay lang.
Isa pa minor de edad ang anak ko. Hindi pa nga dapat siya nagiinom kasama niyo Luging-lugi naman ako niyan. Dahil nasa ustong gulang na kayo. Samantalang ang anak ko ay magdi-16 pa lamang. Pwede ba, Tay? Huwag mong pakialaman ng mga kaibigan ko. Mali kasi sila, anak. Hindi naman kesyo kaibigan mo sila. Hindi ko na sila pagsasabihan. Siyempre, kaibigan mo sila. Isa pa sila ang palagi mong kasama. Huwag ka nang makialam, Tay. Lahat ng ginagawa mo ay hinahayaan ko lang, anak, pero mali na ito. Lagi-lagi na lang kasi kayong umiinom. Imbis na mag-aral sana kayo na mabuti. Tay, anong alam mo sa tama at mali? Aba, bakit, anak? Ano ba ang alam mo sa tama at mali? Hindi na ako bumabata, anak. Wala ka bang balak na baguhin ang buhay mo? Simula nung mawala ang nanay mo, ay nagkakaganyan ka na. Ano ba ang kulang ko, anak? Lahat naman ay ginawa ko para mapunan ang kakulangan sa pamilya natin, Tumikhim si Onin upang kunin ang atensyon nila kung saan tumataas ang tensyon sa pagitan nilang mag-ama. Doon na lamang nila namalayan na naroon pala ang dalawa na nakikinig sa kanilang pagtatalo. Imbis na tumigil, ay hindi pa rin nagpatinag si Jill dahil kanya pang hinamon ang kanyang ama. Huwag mong babanggitin si nanay sa usapan, Tay. Alam mo ang ginawa mo. Dahil sa'yo, nawala si nanay. Hindi totoo yan. Ilang beses ko bang kailangan ipaliwanag sa'yo na wala akong ginawa? Huwag ka na magpaliwanag. Narinig ko kayo nagtatalo ni nanay. Hindi ko akalain na nananalaytay sa dugo ko ang pagiging nakakadiring kriminal. Bastos ka! Nanlaki ang mga mata ni Proy nang sampalin nito ang kanyang anak. Ang kanyang galit na ekspresyon ay napalitan ng pag-aalala at pagsisisi. Agad niyang nilapitan ang kanyang anak upang aluin, ngunit umatras ito habang hawak ang kanyang pisngi na agad na namula dahil sa malakas na pagkakasampal nito. Hindi lumapit si Proy nang makita niyang inaalo na nila Onin at Elma ang kanyang anak. Anak, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Ha? Nagpapatawa ka ba? Kaya ka naging kriminal Laging hindi mo sinasadya. Ang pagkamatay kaya ni nanay, hindi mo rin ba yung sinasadya? Anak, teka, magpapaliwanag ako. Hindi totoo yung iniisip mo. Tila walang narinig si Jill dahil agad itong tumakbo palabas ng kanilang bahay na agad namang sinundan ni Elma. Naiwan si Onin na gulong-gulo sa nangyayari. Hindi nito alam kung sino ang kanyang uunahin, ang kanyang kaibigan ba o ang ama nito na bumabakas ang pagsisisi sa kanyang muka. Huwag mo akong alalahanin, Onin. Sundan niyo na muna ang anak ko. Paniguradong hindi na muna yan uuwi dahil sa taas ng pride niyan. Huwag niyo siyang pababayaan, ha? Sige po, Manong Proy. Makakaasa po kayo. Kami na po muna ang bahala kay Jill. Naiwan ang matandang lalaki sa loob ng bahay, na galit na napahilamos ng kanyang muka. Nagsisisi ito sa nangyaring sagutan sa pagitan niya at ng kanyang anak. Nangako siya sa kanyang asawa na higit nitong iintindihin ang anak sa kahit na anumang problema na darating sa kanilang pamilya. Bata pa ang kanyang anak at mas nangangailangan ito ng kalinga ng magulang. Hirap na hirap si Froy dahil hindi sila magkasundo ng kanyang anak. Mahal, bakit mo naman kasi kami iniwan ng maaga? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Hindi ko na maintindihan ang anak natin. Napahagulgol na lamang ang matandang lalaki dahil sa sama ng loob na kanyang nadarama. Ni minsan ay hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang kanyang anak. Kung nabubuhay lang ang kanyang asawa, ay tiyak na hindi yun matutuwa sa kanyang ginawang pananampal sa kanyang anak. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkatulala, may kumatok bigla sa pintuan ng kanyang bahay na nagpagising sa kanya sa realidad. Inayos muna nito ang kanyang sarili bago binuksan ang pintuan ng kanyang bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi niya inaasahang bisita. Anong ginagawa mo dito?
Teka, paano mo ako nahanap? Pwede ba akong pumasok? O siya, bilis, pumasok ka. Akala ko hindi na tayo magkikita. Yan din ang akala ko nun. Dahil wala sa plano ko ang puntahan ka o makibalita man lamang sa'yo. Talagang maliit ang mundo, pare. Pinagkita pa rin talaga tayo ng tadhana. Ano ipinunta mo rito sa lugar na ito? Hindi ka naman pupunta sa isang lugar kung hindi kailangan. Hinahanap mo pa rin ba ang taong nagluklok sa'yo sa kulungan? Kilalang kilala mo pa rin talaga ako, Froy. Hindi ko na siya hinahanap. Dahil alam ko na kung nasan siya. Nandito ba siya sa barangay namin? Hindi ako sigurado. Lumapit ang matandang lalaki sa bintanang tanaw na tanaw ang mahabang palayan. Inilabas nito ang kanyang dalang sigarilyo. Hindi ito nag-atubiling magpaalam kay Froy kung pwedeng magsigarilyo sa kanilang bahay. Sinindihan niya lamang yon sa kabumuga ng usok. Napaubo ang matandang lalaki, ngunit hindi niya na lamang yon pinansin. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga, saka hinarap si Froy na tahimik na nagmamasid sa kanya. Alala mo ba si Marsing? Paano ko siya makakalimutan? Siya ang pinakamabait sa mga kasama natin. Bakit? Ano nangyari kay Marsing? Patay na siya, pare. Biglang nabuga ng matandang lalaki ang kaping hinigop nito. Tinignan niya muli ang kausap na seryoso naninigarilyo sa bintana. Hindi makapaniwalang tinititigan niya ang matanda na parang wala lang dito ang kanyang sinabi. Masamang damo yun pero namatay. Hindi ko nga akalain na mauuna siya sa akin Si Raulong Marsing. Nakalaya ba yun? Anong balita mo sa kanya? Nakalaya naman siya makalipas ang 3 taon matapos natin tumakas. Nagkita kami noong nakaraang taon dahil kagaya mo ay may pinunta ako sa lugar nila. Ano nga ba ang pakay mo sa lugar namin, pare? Saka ako nasasabihin kapag nakakasiguro nga akong dito nga pumunta ang hinahanap ko. Hindi na nagtanong ang matandang lalaki dito. Kilala niya si Ed. Hindi ito pala kwento. Kung may gusto man itong sabihin, ay sasabihin agad niya yun sa kanya. Kanya na lamang binigyan ng 1 tasa ng kape ang bisita na agad naman itong tinanggap. Iniisip niya ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang anak. Paring Proy, siya ba ang anak mo? Nilingon niya ang matandang lalaki na hawak ang picture frame ni Jill na may malapad na ngiti sa mga labi. Suot nito ang kanyang paboritong puting bestida na binili pa ng kanyang namayapang asawa. Ilang pangalan niya, pare? Ang ganda niya, no? Hindi may pagkakailang anak mo nga siya, pare. Teka, bakit Jill ang pinangalan mo sa kanya? Akala ko ba Fernanda ang gusto mong ipangalan sa anak mo? Gustong gusto kasi yun ni Teresita ang pangalan ng namayapa kong asawa. Dahil pang syudad raw. Bagay na bagay naman sa kanya dahil lahat ng ginagawa niya ay yung mga ginagawa ng mga kabataan sa lansangan ng Maynila. Bagay na bagay siya sa syudad. Pero ayaw ko pa pakawalan ng anak ko, pare. Masyado pa siyang bata. Nakikita kita sa kanya, pare. Walang duda. Mag-ama nga kayo. Paano mo naman nasabi, pare? Ang sabi ng mga kamag-anak ko kamukhang kamukha niya ang kanyang ina. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa kanya? Sabihin na natin na kamukha niya ang nanay niya. Pero ang ugali, pare, kuwang-kuha niya sa ugali mo. Napansin ko siya sa daan kanina habang papunta ako dito. Ikaw ang naaalala ko sa kanya. Hindi ko yun nakikita sa kanya, pare. Hindi ko nga maintindihan ng anak ko Parehong-pareho kayo. Natatawa nga ako kanina dahil naaalala ko yung panahon na kasama pa kita sa loob. Nauunang magreklamo pero ginagawa pa rin ang pinapagawa sa'yo. Ganyan-ganyan ang anak mo sa mga kaibigan niya. Kaya siguro hindi kami magkasundo dahil kaugali ko siya. Siyang tunay, pare. Siyang tunay. Pailing-iling ang matandang lalaki, saka ibinalik ang picture frame na hawak nito sa estante.
Iniabot na lamang ni Froy ang isang tasa ng kape na ginawa nito para sa kanya. Marami silang pinag-usapan ng umagang yon. Matapos nilang mananghalian, ay iniwan muna nito si Ed sa kanilang bahay upang magpahinga. Hinanap niya ang kanyang anak sa bahay ng mga kaibigan nito upang kumustahin. Hindi naman nabigo si Froy dahil nakita niya ang anak na masayang nakikipag-usap sa mga kapatid ni Elma. Nang masiguro niyang maayos naman ang kanyang anak, ay tatalikod na sana ito upang umuwi sa kanila nang biglang may lumabas na hindi pamilyar na muka sa bakuran. May dala itong merienda na nakalagay sa malaking pinggan. Hindi ito namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Elma na unang nakapansin sa kanya. Mang Froy, gusto niyo po bang pumasok? Elma, ikaw pala. Hindi kita napansin dyan Mukhang malayo ho kasi ang nasa isip ninyo. Huwag ho kayo mag-alala. Napagsabihan na po namin yang si Jill. Uuwi po siya mamaya sa bahay niyo. Salamat naman kung ganun, Iya. Siya nga pala. Mukhang may bagong salta sa lugar natin Si Tia Lilia yon, Mang Froy. Malayong kamag-anak nila nanay. Umuwi lang dito sa probinsya dahil namatayan ang pamilya. Wala namang ibang mauwian kaya naman pinatuloy na ni nanay. Bago lang ba siya rito? Magdadalawang linggo pa lang ho. Hindi nga lang palalabas ng bahay kaya hindi nyo gaanong nakikita. Siya rin ho ang isa sa mga nangaral kay Jill. Pinasalamatan ng matandang lalaki ang dalaga, saka nagpaalam umalis. Dumaan ito sa kanyang palayan, saka ipinastol ang mga alagang hayop. Gabi na nang makauwi ito, ngunit wala siyang naabutan ni isang tao sa kanilang tahanan. Napabuntong hininga na lamang si Froy, saka dumiretso sa kusina upang maghanda ng kakainin nila sa hapunan. Habang naggagayat ito ng mga sangkap na gagamitin sa ulam na kanyang lulutuin, ay nakarinig siya ng mahihinang yabag sa sala ng kanilang bahay. Dali-dali itong lumabas ng kusina sa pag-aakalang ang anak nito ang kanyang makikita. Ngunit si Ed yun na puno ng putik ang pantalon. Basang-basa rin ito ng sariling pawis, kaya hindi mapigilang hindi magtaka ni Froy. Aba pare, saan ka galing? Ginabi ka yata. Buti na lang at hindi ka naligaw dito. Nagpahangin lang ako saglit, pare. Hindi naman ganong malaki tong lugar nyo. Nasaan pala si Jill? Bakit hanggang ngayon wala pa rin sa loob ng bahay nyo? Baka nakikipag-inuman na naman yun sa mga kaibigan niya. Hayaan mo na. Uuwi din naman yun dito. Pare, hindi naman sa nakikialam ako. Pero hindi mo dapat tinahayaan ang anak mo na kung saan-saan pumupunta. Kababaeng tao, pero pinapayagan mong uminom. Mangyaring wala na akong magawa, pare. Pinagsabihan ko na yan pero siya pa rin ang galit. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan na lamang siya. Okay na yun. Kesa naman mag-away pa kami mag-ama. Matapos sabihin ni Froy yun, ay saktong dating naman ng kanyang anak na pasuray-suray. Aalalayan na sana niya ito nang titigan siya nito ng masama. Sunod na tinignan niya si Ed na pinagtaasan nito ng kilay sa katuluyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Natawa na lamang ang kanyang bisita na pumasok sa kanilang kusina upang ipagpatuloy ang ginagawa nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarinig ito ng alulong ng aso na siyang kumuha ng kanyang atensyon. Pangklase, ang aga namang umalulong ng aso na yon. Mukhang naghahanap ng makakain, pare. Hindi siya makapaghintay. Teka, anong ibig mo sabihin, pare? Hindi ba't umaalulong lang ang aso kung may buwan? Wala namang buwan ngayon Sa susunod na linggo pa. Umaalulong din sila, pare, kapag naghahanap ng pagkain o hindi kaya ay may panganib na paparating. Kung ano man sa dalawa, ay tiyak na hindi sila mananahimik. Ang dami mo yatang alam sa mga aso, pare. Ako na ang nakatira sa buong buhay ko sa probinsya, hindi man lamang alam na ganun palang ibig sabihin nun. Hindi na sumagot pa ang matandang lalaki sa sinabi nito. Kanyang maagap na tinapos ang paghahanda ng mga kakailanganin sa pagluluto. Hindi nagtagal
ay natapos ito sa pagluluto, kaya agad na tinawag ni Froy ang anak na dumulog naman sa kanila. Pinakilala nito si Ed na tinanguan lamang ng dalagita. Matapos kumain, ay tahimik itong bumalik sa kanyang kwarto na hinayaan na lamang ni Froy. Kinaumagahan, matapos ipastol ni Froy ang kanyang mga alagang hayop, ay nakarinig ito ng tawag sa labas ng kanilang bakuran. Kanya yung nilapitan at doon na lamang niya napansin na ang babaeng nakita nito sa bahay nila Elma ang nasa labas. May maamo itong muka na binagayan ng kanyang matamis na ngiti. Nang makita siya ng babae, ay kumaway ito sa kanya. Magandang araw ho. Ako pala si Lilia, tiyahin ni Elma. Magandang araw naman, Lilia. Napadalaw ka. May kailangan ka ba? Teka, pasok ka, pasok. Ano kasi, nagluto ako ng ulam. Naparami ang luto ko kaya naman namigay na ako. Nag-abot lang ako ng ulam sa pamilya ng kaibigan ng pamangkin ko. Onin ba ang pangalan nun? Oo, Onin nga. Naku, nag-abala ka pa. Hindi ko tatanggihan ito ha. Mukhang masarap eh. Maraming salamat naman. Sana magustuhan ninyo. O siya, hindi na ako magtatagal. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Naghatid lang talaga ako ng ulam. Kung bakante ka, ay huwag ka magdadalawang isip na bumisita ulit ha. Magluluto ko ng merienda bilang pambawi. Nagngitian ang dalawa na siyang napansin agad ni Jill nang silipin niya ang mga ito sa bintana. Napairap na lamang ang babae sa kapadabog na isinarado ang bintana ng kanyang kwarto. Lagot, mukhang magiging magkaanak pa yata kay ni Elma. Ikaw talaga, Onin. Baka seryosohin pa yan ni Jill. Sensitibo pa naman yan sa pamilya niya. Nagbibiro lang naman ako eh. Pero paano nga no, Jill? Mukhang nagkakalapit ang loob ng tatay mo at tsahin nitong si Elma eh. Ayokong pag-usapan ng bagay na yan. Hindi pa ako nakaka-move on sa pagkamatay ni nanay. Hindi ko yata matatanggap na makakahanap agad si tatay. Napahalukip-kip si Jill nang mapansin itong nag-aasara ng tingin ang dalawang kaibigan niya. Maaga pang nanggulo ang mga ito sa kanilang bahay, kaya hindi naabutan ng kanyang ama ang pagdating ng dalawa. Tiyak na marami na naman itong sasabihin sa kanila sa oras na makita niya ang dalawa. Basta't matatanda ay paniguradong kung ano ang iniisip. Narinig pa nito sa labas ng kanilang bahay ang tawanan ng kanyang ama kasama ang tiyahin ni Elma. Hindi nito napigilan ang sariling mapairap. Hindi nito kinain ang bigay na ulam ng matandang babae dahil hindi niya masikmurang may ibang babae ang nagluluto sa kanilang mag-ama maliban sa kanyang ina. Hinintay nitong maggabi bago tuluyang lumabas ng kanyang kwarto upang maghanap ng makakain. Nagulat ang babae nang maabutan nito ang kaibigan ng kanyang ama na naninigarilyo sa labas ng kanilang balkonahe. Tatalikod na sana ito nang tawagin siya ng matandang lalaki. Jill, ikaw pala. Bakit gising ka pa? Hindi ho kasi ako makatulog. Kayo po ba, Mang Ed? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin kayo sa labas? May hinihintay kasi ako magpakita. Alam niya na nandito ako. Kaya naman mukhang ilag na ilag siya. Sobrang ingat ng mga galaw niya. Sino ho bang tinutukoy nyo? Hindi sino. Ano? Ganun ho ba? Sige ho, mauuna na po ako sa inyo. May alanganing ngiti ang nasa mukha ng dalagita. Hindi nito inaasahan na may maaabutan siyang gising. 2:00 na ng madaling araw yun. Alam ni Jill na dapat ay tulog na ang lahat ng tao sa paligid, ngunit hindi niya inaasahang makikita niya pa ang matandang lalaki. Tinignan niya ito ng mabuti. Mahahalatang mas matanda pa ang lalaki sa kanyang ama. Sa palagay ng babae ay nasa 70 taon na ang matanda. Hindi mababakas ng kung anumang kahinaan ang muka at katawan nito, kahit kapansin-pansin ang mga puting buhok nito sa ulo. Binasag ng matandang lalaki ang katahimikan sa pamamagitan
ng pagtikim, kaya naman ay agad na naagaw ang pansin nito. Jill, naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Lagi kong naririnig ang salitang yan pero ni minsan wala pa akong nakita na kagaya nila. May aswang pa ngayon? Marami sila. Hindi sila basta-basta nauubos, Jill. Nandyan lang sila sa paligid. Hindi natin alam, pero nakakasalamuha na pala natin sila. Matulog na ho kayo, Manong. Baka antok lang ho yan. Jill, makinig ka sa akin, Iha. Habang tumatagal, ay mas lalo siyang lumalakas. Hindi natin alam ang pwede niyang gawin sa oras na makahanap siya ng kanyang bagong mabibiktima. Totoo ang aswang, Jill. Maniwala ka sa akin. Totoo sila. Ho? Masama ba lahat ng mga aswang, Mang Ed? Hindi ko naman masasabi yan dahil hindi ko pa naman sila nakakasalamuhang lahat. Ibig mo sabihin, alam mo kung sino ang aswang? Kung may masasama, meron din hong mabubuti, hindi ba? Oh, naaamoy ko sila. Umag-anyong hayop sila. Malakas ang pang-amoy ko sa gabi. Kaya naman ay lagi ko silang inaabangan dito sa balkonahe nyo. Sa tinagal-tagal ko rito sa barangay namin, wala naman ako naririnig na may aswang. Jill, lumapit ka rito sa akin. Nakikita mo ba yan? Ano ho? Nanlaki ang mga mata ni Jill nang makita nito ang tinutukoy ng matandang lalaki. Nag-ibang anyo ang hayop na kanyang nakita sa kakahuyan na hindi kalayuan mula sa kanilang bahay. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Paano po nangyari yun? Sino ho kayo? Paanong... Ang trabaho ko, Jill, ay puksain ng mga aswang na namiminsala o nanggugulo sa mga normal na tao. Alam ho ba ni tatay ito? Walang alam si Froy sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Simula nung magkasama kami sa bilangguan, ay tanging nakapatay lamang ako ng tao ang alam niyang naging pinakamasamang krimen na nagawa ko. Kaya rin kami naging malapit na magkaibigan ng iyong ama dahil hindi siya kagaya ng ilang mga kasamahan namin na mausisa. Kaya ho ba kayo nandito dahil sa mga aswang? Kaya ako nandito ay dahil gusto kong mahuli ang aswang na matagal ko nang hinahanap. 20 taon, Jill. Matagal ko na siyang hinahanap. Tumakas ako ng kulungan dahil sa kagustuhan kong mahuli ang aswang na yon. Masyadong mabilis para kay Jill ang lahat ng pangyayari. Ang huling naalala nito ay nagugutom siya kaya lumabas siya ng kwarto. Sa mga oras na yon ay natagpuan na lamang niya ang sariling nakikipag-usap sa kaibigan ng kanyang ama. Hindi lang yon, dahil nakita nito kung paano magpalit ng anyo ang aso sa gubat. Napatulala ito habang tinitignan ang matandang lalaki na nasa kanyang harapan. Ipangako mo sa akin, Jill. Hindi mo sasabihin sa kahit na sino ang nalaman mo ngayong gabi. Ako ang bahalang magsabi sa iyong ama. Hanggat hindi ko pa nahahanap ang hinahanap ko dito, ay wala kang dapat na pagkatiwalaan. Makakaasa ho kayo, Mang Ed. Pilit na kinalimutan ni Jill ang gabing yon, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong nagiging malapit ito sa matandang lalaki. Marami itong gustong malaman tungkol dito. Isa na kung ano ang gagamitin sa pagpuksa sa mga aswang. Ilang araw na tanging ang matandang lalaki ang laman ng kanyang isip. Masyado siyang interesado sa ganong bagay, kaya hindi na pumasok sa kanyang isipan ang kung anumang isipin sa kanila ng ibang tao. Isang araw, hindi na napigilan pa ng kanyang mga kaibigan na magtanong sa kanya nang minsang magdesisyon silang magkita-kita. Kinausap siya ng kanyang kaibigang lalaki. Hoy Jill, ikaw magtapat ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ng Mang Ed na yon? Ano bang pinagsasasabi mo, Onin? Nasisiraan ka na ba? Iba na kasi ang closeness niyong dalawa eh. Hindi yung ba alam na pinagkikismisan na kayo ng mga kapitbahay niyo dahil madalas kayong lumalabas na magkasama kada gabi? Nagpapahangin lang naman kami. Babae ka kasi, Jill. Babae ka. Hindi mo pa kamag-anak yung kasama mong lumalabas. Siyempre, kung ano-ano na lang ang iisipin ng mga nakakakita sa inyo.
Bakit tayo, Onin? Pinag-iisipan ba nila tayo ng masama kung magkasama tayong dalawa? Iba naman kasi yung relasyon nating dalawa, Jill. Paano magkaiba? Ipaliwanag mo nga sa akin. Basta, huwag ka na sumama sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo eh. Huwag mong pag-isipan ng ganyan si Mang Ed. Padabog na iniwan nito si Onin sa kanilang tambayan. Naiinis ito sa sinabi ng lalaki kay Ed. Miski si Elma na kadadating lamang sa kanilang tambayan ay natarayan pa nito. Agad siyang umuwi sa kanila upang umiwas sa mga kaibigan, maging sa mga taong may iniisip na masama sa kanya. Papasok na sana ito ng kanilang bakuran nang harangin siya ng tiyahin ni Elma, kaya hindi nito napigilan ang sariling hindi mapairap. Naiinis siya sa babae dahil ilang araw na itong pabalik-balik sa kanilang bahay. Jill, nandiyan na ba ang tatay mo? Wala ho umalis siya. Anong oras ba siya uuwi, Iha? Bakit niyo ho hinahanap si tatay? May kailangan po ba kayo sa kanya? Magpapasama sana ako sa bayan. May kailangan akong bilhin para sa lulutuin kong ulam Siya nga pala, bala ko sanang magluto ng kare-kare. Ang sabi kasi ni Froy, paborito niya yon. Hindi niyo ho ba kabisado ang papuntang bayan? Bakit kailangan niyo pa magpasama kay tatay? Isa pa nandiyan naman sila Elma. Bakit hindi kayo sa kanila magpasama? Nahihiya ako sa kanila. Isa pa mukhang abala sila Elma. Pero sa tatay ko hindi kayo nahihiya, samantalang hindi nyo naman kaano-ano si tatay. Marami pa ho siyang ginagawa. Naku, ako nagbabaka sakali lang. Sige Iha, mauna na ako. Wala naman pala rito si Froy. Babalik na lang ako mamaya para maghatid ng ulam. Hindi na ho kailangan. Marunong naman ako magluto ng ulam. Para naman sa ama mo yon, Jill. Huwag na ho kayo mag-abala pa. Nakakakain naman ho kami. Nabigla ang matandang babae nang marinig nito ang paglakas ng kanyang boses. Maging siya ay nagulat ngunit hindi na ito nagpaliwanag pa sa babae o hindi kaya ay humingi man lamang ng paumanhin. Mas mainam na yon para sa kanya upang umiwas na lamang ang matandang babae sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang ama. Huwag paigpit ka sa love life ng ama mo Hindi ko gusto ang babaeng yon. Marinig ko pa lang ang pangalan niya umiinit na agad ang dugo ko. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng ama mo na maging masaya? Mukhang deserve naman niya Sana bago maisipan ni tatay na mag-asawa ulit, isipin niya muna kung gusto ko ba. Siyempre, pamilya kami Pamilya ang bubuuin niya ulit. Kailangan pa rin niyang tanungin ang opinyon ko tungkol dyan. Sa bagay, may punto ka. Pero wala ka naman magagawa kung magsama na sila. Ano naman kung lumayas ka, hindi ba? Wala ka namang ibang pupuntahan. Babalik at babalik ka pa rin sa bahay niyo. Natahimik si Jill sa sinabi ng matandang lalaki. May punto ito, ngunit ayaw naman niyang basta na lamang tanggapin na may papalit na sa posisyon ng kanyang ina. Alam niyang hindi sa kanya umiikot ang mundo, ngunit sa ideya pa lamang na mag-aasawa ng muli ang kanyang ama, ay hindi niya na kaya pang basikmura. Iwinaksi na lamang niya sa kanyang isipan ang alalahaning yon. Itinuon nito ang kanyang pansin sa kanyang ginagawa. Tinuturuan kasi siya ng matanda na magtawas. Sa mga sumunod na araw ay dumalang na lamang ang pagkikita ng magkakaibigan, ngunit mas napapadalas ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga baboy sa paligid. Nakakatakot ang mga nangyayari ngayon, Sunod-sunod ang mga hayop na namamatay. Kaya nga asan ba si Onin? Ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Wala na nga rin akong balita sa lalaking yun. Ewan ko ba ron? Hindi ko siya gaanong mabasa nitong nakaraan. Laging wala, laging hindi makausap ng matino. Maging ikaw nga hindi na namin nakikita. Napakunot ng noo si Jill dahil hindi naman ganun ang ugali ng lalaki. Wala naman itong ibang kaibigan maliban sa kanila. Sa kabilang banda naman ay agad na kinausap ni Froy ang kaibigan na abala sa mga halamang gamot na ginawa nila ni Jill. Nag-ipon pa ito ng lakas ng loob bago tuluyang lapitan ang matandang lalaki. Pare,
Pwede ba tayo mag-usap? O Froy, ikaw pala. Mukhang seryoso ka. Ano nga atin pare? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa pare. Totoo bang may relasyon kayo ng anak ko? Ha? Saan mo naman napulot yan pare? Diyos ko! Relasyon? Kami ng anak mo? Magtapat ka sa akin pare. Malaki ang tiwala ko sa'yo eh. Huwag mo naman sanang sirain ang tiwalang binigay ko sa'yo pare. Pinatuloy kita sa bahay ko dahil sa laki ng utang na loob ko sa'yo. Huwag naman sanang pati ang anak ko ay maging kabayaran nun. Pare, kahit anong mangyari, ay hindi ko gagalawin o pagnanasaan man lang ang anak mo. Kung sino man ang nagsabi sa'yo ng mga bagay na yan, ay paniguradong gusto lamang ako siraan. Mabuti na malinaw pare. Bakit mo naman naisipang may relasyon kami ni Jill? May mangyaring kalat na kasi ang chismis sa sobrang lapit nyo sa isa't isa. Ayoko naman basta-basta na lang maniwala sa mga usapang gaya nun. Pare, alam mo naman siguro na parang anak ko na rin si Jill. Matapos ang usapan nilang yun ay napanatag na si Froy. Wala naman sana itong balak na pagbintangan ang matandang lalaki dahil nakikita naman niyang walang masamang hangarin ang kanyang kaibigan sa kanyang anak. Alam na alam nito ang naging kwento ng kanyang buhay. Napailing na lamang si Froy sa kanyang ginawa. Naisipan nitong bisitahin si Lilia na naging malapit niyang kaibigan nitong nakaraang mga araw. Ikinuwento nito sa babae ang napag-usapan nila ni Ed. Naniwala ka naman. Hindi ba't ikaw na ang may sabi na hindi nyo naman kamag-anak yang si Ed? Baka kung saan galing yan tapos hindi nyo alam na isa pala siyang kriminal. Malaki ang tiwala ko kay paring Ed. Froy, magandang bata si Jill. Kahit sinong lalaki magkakagusto sa kanya. Hindi malabong magustuhan ni Ed ang anak mo. Bakit? Alam mo ba kung anong nangyayari sa bahay mo lalo na't umaalis-alis ka dahil sa pagtatrabaho mo? Salamat sa pag-aalala, Lilia. Alam ko naman na sa mabuting kalagayan ng anak ko. Froy, bilang tatay dapat na maghigpit ka sa kanya. Paano na lang kung rapist yang si Ed? Ano na lang ang mangyayari sa anak mo? Isipin mong mabuti, Froy. Gulong-gulo ang matandang lalaki kung ano ba talaga ang kanyang gagawin. Kung ang maniwala ba kay Lilia maging sa mga taong nasa kanilang paligid o sa kanyang dating kaibigan na naging kakampi niya sa ilang buwang pagkakakulong sa bilangguan. Sa huli ay mas pinili na lamang ni Froy na sundin ang pinayo sa kanya ni Lilia. Kinausap nito ang kanyang anak nang makauwi siya kinagabihan. Saktong wala pa si Ed ng mga oras na yon. Anak, pwede bang umiwas ka na lamang muna kay Ed? Ayoko kasing makarinig ng kung ano-anong mga usap-usapan sa labas eh. Hindi ko akalain na ganyan na pala kakitid ang utak mo, Tay. Naniniwala ka ba sa mga sabi-sabi sa'yo ng mga tao? Kaibigan mo si Mang Ed. Siya ang nagligtas sa inyo sa kulungan. Paano mo nalaman yan? Sinabi niya ba yan sa'yo? Hindi na mahalaga yan, Tay. Ang akin lang, kung ano-ano kasing iniisip mo sa amin ni Mang Ed. Kayo ang mas nakakakilala sa aming dalawa. Kaya nga dapat kayo ang mas nakakaalam kung totoo bang may relasyon kami o wala. Napailing na lamang ang kanyang anak na may nanunuyang mga ngiti. Dumiretso ang dalagita sa kanyang kwarto habang naiwan naman ang matandang lalaki na gulong-gulo. Saktong dumating naman si Ed na basang-basa sa pawis. Ang suot nitong pantalon ay puno ng putik, ngunit hindi na lamang yun pinansin pa ni Froy. Pare, mukhang nag-away na naman kayo ng anak mo ah. Pare, kung ang kapalit ng pagtulong mo sa akin mula sa pagtakas ay ang anak ko, ay magpasensyahan na lamang tayo. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Pare, akala ko ba'y napag-usapan na natin to? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Padabog na isinarado ni Froy ang pintuan ng kanilang bahay. Imbis na palakihin ni Ed ang usapan, ay tinawanan niya na lamang yon. Alam ng matandang lalaki na malapit na niyang mahanap ang aswang na nagpapagulo ng buhay nila. Kinabukasan ay maagang nagising si Jill dahil may usapan sila ni Ed na tuturuan siya nito sa panggagamot. Masayang-masaya ang babae
dahil matagal niya nang gustong gawin yon. Maraming pwedeng maging pangontra sa aswang. Gaya na lamang nitong bawang. Ayaw na ayaw ng mga aswang ang amoy ng bawang. Pangontra ang bawang na ito. Hindi kanya basta-basta malalapitan habang suot mo ito. Kahit na maganyong tao pa siya. Baka may mga pangontra na rin ng mga aswang sa bawang, Mang Ed. Kahit gaano pa sila kalakas, kung ang pangontra sa kanila ay bawang, paniguradong hindi sila makakalapit sa'yo. Nasa ganong kalagayan sila nang biglang dumating na humahangos si Elma. Aligaga ito at halatang hindi alam ang gagawin. Agad na dinaluhan ni Jill ang kanyang kaibigan sa kainalo. Pinakalma niya muna ito bago niya tinanong kung ano ang nangyari dito. Jill, si Nanay. Maluba ang lagay ni Nanay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Tatay naman, parang nasiraan ng bait dahil sa kakasugal niya. Hindi ko na rin siya maasahan. Jill, tulungan mo ko, please. Tinignan ni Jill ang kanyang kaibigan pagkatapos ay ang matandang lalaki na may malalim na iniisip. Ano ba ang ginawa ng nanay mo bago siya magkasakit? May sakit na ba siya kagad noon pa lang? Ni minsan walang nagkakasakit sa pamilya namin. Maayos naman ang pamilya namin nun eh. Hindi ko na alam. Parang ang bilis ng pangyayari. Dalin mo ang langis na ito. Kukulo lang ang langis na yan kung may aswang sa paligid. Heto, anting-anting. Ipasuot mo yan sa bewang ng nanay mo. Walang dapat makaalam na suot yan ng nanay mo, maliban sa'yo. Bakit ho? Para saan po ito? Hindi naman ho totoo ang aswang eh. Sundin mo na lamang ang sinasabi ko, Iha. Walang dapat na makaalam na kahit na sino na hawak mo ito. Maliwanag ba? Po? Pero... Sundin mo na lang si Mang Ed, Elma. Alam niya ang ginagawa niya. Paniguradong inaaswang ang pamilya niyo. May kung sino mang nilalang na gustong manira sa inyo. Wala namang kaaway ang pamilya namin, pero hindi ko alam kung bakit nangyayari sa amin to. Nung una, mga alagang hayop lang namin. Ngayon naman ay sinanay. Hindi ko na alam ang susunod. Napahikbi si Elma habang mahigpit na hinahawakan ang bigay ng matandang lalaki na tahimik lamang na nagmamasid sa kanya. Nang makatahan ito, ay agad siyang nagpasalamat sa dalawa, saka umuwi na sa kanila. Naiwan ang dalawa na ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sa sumunod na mga araw, ay nabalitaan na lamang nila na umayos-ayos na ang kalagayan ng ina ni Elma. Ngunit si Oni naman ang problemadong nagpakita sa dalawang babae. Sa araw na yon, ay napili nilang tumambay at magkita-kita sa bahay nila Jill. Naroon ang matandang lalaki sa labas ng kanilang bahay, naabala sa pagsisibak ng mga kahoy, habang ang magkakaibigan ay nasa balkonahe ng bahay na nag-uusap. Utya si tatay. May kabit daw, sabi ni nanay. Sa oras na malaman ko kung sino siya, ay makakatikim talaga siya sa akin. Panira siya ng pamilyang buwisit siya. Makatipasahigan. Bakit parang gumugulo ang buhay nating tatlo? Nagkataon lang ba to o talagang may kung anong nangyayari? Siguro nagkataon lang dahil si tatay panay pakyut do sa tiyahin nitong si Elma. Nayayamot na nga ako pero wala na akong magagawa kung masaya siya doon. Himala hindi na gaya dati na panay sarili lang ang iniisip. Nagbago ka na talaga. Pwede bang ako muna ngayon? Ngayon lang nga tayo nagkita-kitang tatlo Ako muna ang bida, pwede ba? Jill, narinig mo ang mahal na prinsesa natin. Siya muna ngayon. Hinirapan muna sila ng lalaki na siyang tinawanan ng dalawa bago ito magsimulang magkwento. Ayon dito ay hindi gaano katagal buwat nung magsimula ang panluloko ng kanyang ama. Alam ng kanyang ina na may iba ang kanyang asawa dahil sa bigla-bigla na lamang na panlalamig nito. Kung tungkol naman sa sugal ay hindi naman ito gaya nun. Masyadong mabilis sa kanila ang nangyari dahil maging si Onin ay hindi na rin alam ang gagawin. Matapos magkwento ng lalaki ay natahimik na lamang ang dalawa. Wala silang maipapayo sa lalaki dahil maging sila
ay hindi rin alam kung ano ang dapat gawin. Ang matandang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Nakikinig pala ito sa usapan ng tatlo, dahilan upang mapalingon ang tatlo sa kanya. Huwag kayong panghinaan ng loob. Malalampasan niyo din ito. Jill, Iya, kunin mo ang langis ko dyan sa loob. Ibigay mo dyan sa isang kaibigan mo. Mawalang galang na ho. Pero ano po ba magagawa ng langis sa babaero kong ama? May gayuma po ba yan? Maaaring meron. Maaaring wala. Ngunit ito lamang ang may papayo ko sa inyo. Maging mapagmatsyag kayo sa inyong paligid. Ang aswang ay naririyan lang. Sa oras na kumulo ang langis na ito, ay paniguradong nandyan na ang mga aswang. Lakasan niyo ang loob niyo at huwag magpatalo sa kanila. Hamak na mas malakas kayo. Maliwanag ba? Nagkatinginan ang tatlo na naguguluhan, pero walang nagawa ang mga ito kung hindi ay tumango na lamang. Kung aswang man ang punot dulo ng lahat, ay handang makipaglaban si Jill kahit na hindi pa siya gaanong malakas, alang-alang sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Ipapahiram ko sa inyo ang buntot ng pagi na ito. Huwag niyong ilalabas ito kung hindi kinakailangan. Hanggang dyan na lang na muna may tutulong ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo pababayaan. Hindi man sila tuluyang naniwala sa matanda, ay wala itong nagawa kung hindi tanggapin ang bigay nito. Isa na roon si Elma. Buwat nang tanggapin niya ang binigay sa kanya ng matanda, ay naging maayos na ang buhay nito. Ang buong akala nila ay maaayos na ang kanilang mga buhay sa oras na magamit nila ang bigay ng matanda. Ngunit tila mas lalong lumala ang pinagdadaanan ni Onin dahil nabalitaan itong ilang buwan nang nagdadalang tao ang kanyang ina. Walang ibang masasandalan ang lalaki dahil ang kanyang ama ay ilang linggo nang hindi umuwi. Isang gabi ay humahangos na tinawag ni Jill ang kanyang ama na kasalukuyang nakikipagkwentuhan kay Ed. Tay, tulungan niyo si Aling Trina. Sumasakit ang tiyan niya. Parang manganganak na raw yata siya. Paanong manganganak? Di ba sabi mo 3 buwan pa lang ang tiyan niya? Hindi ko alam, Tay. Bilisan niyo na. Kailangan ni Aling Trina ng tulong. Ed pare, tulungan mo kami. Teka, sandali. Kukunin ko lamang ang mga gamit ko. Mabilis pa sa 4:00 kinuha ng matandang lalaki ang mga gamit nito sa loob ng bahay. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa bahay nila Onin. Aligaga ang binata nang datnan nila ang bahay nito. Pinakalma siya ng kanyang mga kasama na agad naman na pinuntahan si Trina na namimilipit sa sakit. Pare, manganganak na daw si Trina. Hindi pa siya manganganak. Trina, lumabang ka. Tiisin mo ang sakit. Tiyo, hindi na kaya ni Ina yung sakit. Sobrang sakit na raw po. Tulungan niyo po siya pakiusap. Pare, may magagawa ka ba? Tulungan mo si Trina, pare. Malayo pa ang ospital mula rito. Huwag kang mag-alala, Froy. Akong bahala. Kukunin ko lang ang bote ng langis sa loob ng bag ko. Matapos bitiwan ni Ed ang mga salitang yon, ay nakarinig sila ng atungal ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan pa yon ng ingay ng mga alagang baboy nila Onin. Napasitsit ang matandang lalaki upang patahimikin ang mga ito, ngunit imbis na tumahimik ay mas lalo pa silang umingay. Maging si Trina na impit na umuungol ay napahagulgul na lamang sa labis na sakit. Ganda kayo. Baka lumapit sila rito. Hindi kumpleto mga gamit kong dala. Ano ba pinagsasasabi mo, pare? Sino sila? Ang mga aswang, pare. Nararamdaman ko nandito siya. At kasama niya ang ilan niyang mga kasamahan. Ibinuhos ng matandang lalaki ang hawak nitong bote ng langis. Nanlalaki ang mga matang tinignan ni Jill ang langis na nasa loob nun. Gaya ng sabi ng matanda ay kumukulo nga ito. Nang maubos ni Ed ang laman ng bote,
ay bigla na lamang tumahimik ang paligid kasabay noon ang pagaspas ng pakpak na papalayo sa bubong nila Onin. Kinaumagahan ay pumunta sina Jill sa bahay nila Elma upang mag-almusal. Dinulugan sila ng tiyahin nitong may matamis na ngiti sa labi. Napairap si Jill sa kanyang isipan dahil hindi pa rin ito lubusang matanggap na may namamagitan sa kanila ng kanyang ama. Sinuklian na lamang ng dalagita ng peking ngiti ang babae. Ang balita ko sumakit ang tiyan ni Trina kagabi, Jill. Kumusta na siya ngayon? Medyo masama pa rin po ang pakiramdam niya pero hindi na kagaya ng kagabi. Mabuti na lang talaga na wala na lang bigla. Malakas ang kapit ng batang nasa sinapupunan niya. Yun nga rin po ang sabi ni Mang Ed. Hindi nga po namin alam kung ano mangyayari kay nanay kung wala siya. Pwede naman kayong pumunta rito sa bahay, Onin. Hindi nyo na itatanong, manggagamot din ako sa amin. Yun nga lang, hindi pa gaanong kagalingan. Pero nakakapagpaanak na ako. Kung gusto nyo makatipid, ako na ang magpapaanak sa nanay mo, Onin. Hindi pa ho namin na pag-uusapan yan nila nanay. Sabihan ko na lang po kayo kung ano po ang desisyon niya. Maraming salamat po sa pag-alok. Pag-isipan niyong mabuti ha. Mahal ang mga anak sa ospital. Baka wala pa kayong ipon. Nagkibit balikat na lamang si Onin sakay pinagpatuloy ang pagkain nito ng almusal. Napakunot ang noo ni Jill nang sumilay sa mga labi ni Lilia ang kakaibang ngiti na noon pa lamang niya nakita. May kung anong kakaibang pakiramdam si Jill sa mga ngiting yon. Kinagabihan ay napagdesisyonan nilang magkakaibigan na bantayan si Trina dahil baka maulit na naman ang nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Masyadong maselan ang kanyang pagbubuntis, kaya naman maging si Onin ay minabuti ng hanapin ang ama. Sa mga oras na yon ay mas pinili nitong isantabi ang kanyang galit dito. Buong maghapon itong naghanap sa kanyang mga naging tambayan, ngunit hindi nito nahanap ang lalaki. Naawang tinignan ni Jill ang pagod na kaibigan. Huwag ka mag-alala, Onin. Uuwi rin ang tatay mo. Sana lang ay buhay pa siya. Paano na lang kung napatay na siya dahil sa pagsusugal niya? Paano na lang kami ni nanay? Naranasan ko rin na magkaroon ng problema ng ganito kalaki, Onin. Magpakatatag ka para sa nanay mo at sa magiging kapatid mo. Natigil ang kanilang usapan nang makarinig sila ng malakas na ungol. Gaya nung nakaraang gabi ay papalakas ng papalakas yun. Maging ang mga baboy sa kulungan ay nagkagulo dahil sa ingay. Ang ina ni Onin ay impit na napaungol dahil sa sakit. Agad na nilapitan ng binata ang kanyang ina upang aluin. Nay, tiis-tiis lang ha, kaya mo yan. Gaya kagabi ay makakaya mo rin ngayon. Ay pagsusumamong sinagot ni Trina ang anak na hindi na nito kaya ang sakit. Mas lalo raw sumakit ang kanyang tiyan. Nakiusap itong tulungan siyang mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Sandali lang, Nay! Sa tingin ko may naitabi akong langis na ibinigay ni Mang Ed. Sandali lang! Tumayo si Onin sa kahinanap ang langis na kanyang itinago sa kanyang aparador. Binuksan niya yon, saka akmang ibubuhos sana yon sa tiyan ng kanyang ina nang mabilis na inagaw ng kararating na si Ed ang hawak nito. Huwag mong basta-basta ibubuhos ang langis. Parang nagsasayang ka lang. Gayong hindi mo naman alam kung paano ito gamitin. Mang Ed, tulungan mo nanay ko. Hindi na po niya kaya. Tumabi ka. Ako na ang bahala sa iyong ina. Ang mabuti pa ay magbantay ka dyan sa may bintana dahil baka may bigla na lamang pumasok nang hindi mo napapansin. Agad na tumalima ang lalaki. Si Jill naman sa kabilang banda ay inihanda ang hawak nitong buntot ng pagi. Mabuti na lamang ay nadala niya yon bago siya pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagmasid ang babae sa paligid kasama ang natatakot na si Elma. Kararating lang din ng ama nitong si Froy na may dalang itak sa magkabilaang kamay nito. Hingal na hingal pa ito, ngunit mababakas sa kanyang muka na hindi siya natatakot sa anumang panganib na paparating. Onin, bantayan mo ang inay mo rito. Kayong tatlo, huwag kayong lalabas ng kwartong ito. Kami na ang bahala ni Proy sa labas.
Mukhang hindi na siya makapagpigil sa kanyang gutom. Malas niya. Mukhang dito pa kami maghaharap muli. Malakas na napahalakhak ang matandang lalaki. May malaking ngisi ito sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na tila ba ay nakakita ito ng kanyang bagong laruan. Lumabas ito ng silid na walang lingon-lingon sa kanila. Onin, wag mo kaming iiwan dito ha. Natatakot ako. Elma, kayo na munang bahala kay Inay. Tutulungan ko si Mang Proy sa labas. Anong gagawin mo sa labas? Hindi ba't mahigpit na nagbilin si Mang Ed na dito ka lang? Alam kong kaya niyong bantayan si nanay. Mas kailangan ako sa labas. Hindi ko mapoprotektahan si nanay ko, nandito lamang ako sa loob na walang ginagawa. Jill, nakikiusap ako. Bantayan niyo na muna si nanay. Walang nagawa ang babae kung hindi ay tumango na lamang sa pakiusap ng kaibigan. Iniwan sila ng lalaki sa loob ng silid habang ang kanyang ina naman ay minuminutong impit na umuungol nang dahil sa sakit na nararamdaman. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malakas na sigaw sa labas ng bahay. Nang silipin ni Jill ang labas ay halos malagutan ito ng hininga dahil sa kanyang nakita. Palibot-libot ang dalawang malalaking ibon na may mukhang tao sa bubong ng bahay. Pulang-pula ang mga mata ng mga ito na dilat na dilat. Ang mga buhok nila ay halos wala nang matira. Ang kanilang mga katawan naman ay payat na payat. Ilang sandali lang ay paniguradong lalapain na sila ng mga ito. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa magkahalong gulat at takot. Nakarinig na lamang ito ng hagulgol mula kay Elma na tiyak ay nakita rin ang kanyang nakita. Jill, ano bang nangyayari? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit nagkakaganito? Hindi naman ganito ang lugar natin dati Shh! Tatagan mo ang loob mo. Malalampasan din natin to. Kahit natatakot din ay niyakap na lamang niya ang kanyang kaibigan na pilit pinipigilan ang sariling wag matakot. Sa kabilang banda naman ay abala si Froy at si Ed sa pakikipaglaban sa mga hayop na may pulang mga mata. Hindi karaniwan ang laki ng mga yon, kaya agad nitong naisip na tama nga ang sinabi ni Ed. May aswang sa kanilang lugar. Nang tingnan nito ang kanyang kaibigan, ay abala ito sa pagwawasiwas ng kanyang hawak na buntot ng pagi. Sa taas ng bubong ng bahay ay naroon ang dalawang malalaking ibon na may mukha ng tao na lumilipad. Nakaramdam na lamang ang lalaki na hindi siya nag-iisa sa kanyang pwesto. Naroon si Onin sa kanyang likuran, na abala rin sa paghataw ng kanyang hawak na buntot ng pagi. Bakit mo iniwan ang anak ko? Gusto ko pong tumulong! Putya, hindi mo dapat iniwan ang nanay mo sa loob. Iwas-iwas mo lang ang buntot ng pagi sa oras na makalapit sila. Habang tumatagal, ay mas lalong dumarami ang malalaking ibon sa paligid nila, maging ang mga malalaking aso at baboy ramo. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mas malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Ah! Tay! Anak! Putya, nakapasok sila, Froy. Dito ka lang. Huwag mo silang palalapitin sa bahay. Ako nang bahala sa loob. Malakas na napatili si Jill nang mapansin nitong may maliit na butas sa bubungan ng bahay. Nang tumingala ito, ay nakatinginan niya ang aswang na may pulang mga mata. Inilabas nito ang kanyang mahabang dila na pilit inaabot ang tiyan ni Trina. Mabilis na inilabas ni Ed ang kanyang punyal sa kapinutol ang kakakarampot na sinulid na halos abutin ang tiyan ng buntis. Sa taas ng bubong ay narinig nila ang tunog ng mga aswang na ibon na gutom na gutom. Matapos ang malakas na pagkawasiwas ng punyal, ay agad silang nakarinig ng malakas na sigaw na nasasaktan. Napatili naman si Jill nang makita nito ang mahabang dila na gumagalaw sa sahig ng bahay. Ikaw nga, sa daming pwedeng puntahan ay dito ka pa talaga. Hintayin mo ko dyan sa labas. Jill, buhusan mo ng langis ang dilang yan. Ang itinuro ko sa yung dasal ang gamitin mo habang binubuhos mo ang laman ng langis na yan. Sa labas ng bahay
ay hindi mapigilang hindi mag-alala ni Froy matapos nitong marinig ang sigaw ng kanyang anak. Kung hindi lamang siya kailangan sa labas ay paniguradong nakatakbo na siya papasok ng bahay upang kumustahin ang anak. Hindi nagtagal ay nakalabas si Ed na galit na galit. Mula sa bubong ng bahay ay may biglang nalaglag na malaking ibon. Umaatungal ito sa sakit. Ang ilang mga hayop na naroon ay dahan-dahan na lamang na umatras nang makita nilang nasasaktan ang aswang na kaharap ni Ed. Mukhang hindi ka natakot sa akin dahil ang lakas ng loob mo na magparamdam sa lugar na ito. Lilia! O hindi kaya ay Ener? Wala ka pa rin talagang kupas, Eduardo. Amoy na amoy mo pa rin ako. Naminog ang mata ni Froy nang makita niyang nagpalit ng anyo ang babaeng muntik na niyang mahalin. Marami itong pinakitang muka. Isa na doon ang muka ng lalaking minsan nang nagpahamak sa kanya, kaya napunta siya sa bilangguan. Tomas? Lilia? Bakit, Froy? Nagulat ka ba? Hindi mo akalain na ang babaeng nagugustuhan mo ay isa palang huwad na aswang? Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Gaya ka pa rin ng dati. Isang malaking uto-uto. Ginamit mo ang kahinaan niya, walang yaka, Ener. Hindi ka pa rin nakukontento. Tagumpay sana ang mga plano ko kung hindi ka pumunta sa lugar na ito. Punyemas ka! Eto ang sayo! Mabilis na sinugod ni Lilia ang galit na si Froy. Dahil sa katandaan nito ay hindi agad siya nakaiwas, dahilan upang masugatan ang balikat nito. Hindi mo naligtas ang mag-ina mo dahil isa kang mahinang nilalang. Makupad ka! Wala kang kwenta! Huwag mong idadamay ang mag-ina ko rito. Kung malakas ka sana, ay baka hindi natusta sa loob ng bahay niyo mga aswang na anak mo, hindi ba? Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin ang boses ng mga paslit na humihingi ng tulong. Sama nilang hindi sila natulungan dahil abala sa paghahanap ng makakain. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Malakas na umungol si Lilia. Ang dating mukha nitong maamo ay napalitan ng nakakatakot na mukha ng isang lalaki. Galit na galit ito sa matandang lalaki na may nanunuyang ngiti. Pilit nitong iniinda ang sakit ng pagkakakalmot sa kanya ng aswang. Bigla na lamang umingay ang mga hayop sa gubat. Ang mga aswang na hayop na naroroon naman ay bigla na lamang nawala. Walang segundong sinayang ang dalawa dahil bigla na lamang nitong sinugod ang isa't isa. Si Froy at si Onin ay naroon sa isang gilid na nag-aabang upang tulungan ang matandang lalaki. Bumalik sa gunita ni Froy ang sanhi ng kanyang pagkakakulong dahil yun kay Tomas na nakapatay ng kanilang kasamahan sa trabaho. Si Froy ang itinuro nitong salarin na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Galit na sinugod din ito ang aswang na maliksing nakikipaglaban kay Ed. Mabilis niyang hinataw ng itak ang likuran nito na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ako na dito! Hindi na dapat siya makawala pa! Hawak ang buntot ng pagi ay itinali nito ang dalawang kamay ng aswang. Inutusan nito si Onin na kunin ang malaking bote ng langis na dala niya na agad namang nakuha ng binata. Nag-usal ito ng malakas na dasal habang ibinubuhos ang laman ng bote sa buong katawan ng aswang. Napahiyaw ito sa sakit, ngunit wala itong nagawa upang makawala sa mahigpit na pagkakatali sa kanya. Matapos ang orasyon, ay agad na hiniwa ni Ed ang dibdib ng aswang. Humiyaw ito ng napakalakas, pero parang wala lang sa matanda ang nakakarinding tinig nito. May kinuha siyang itim na bato sa puso ng aswang na agad niyang dinuraan. Ngayon, ay hindi ka na makapamiminsala pa! Malakas na napahalakak ito na pumaibabaw sa katahimikan ng gabi. Kusna ang trabaho ko rito, Froy. Kayo na ang bahalang magligpit sa lahat ng kalat ko. Hindi na tayo magkikita pang muli. Tulalang napangiti si Froy sa papalayong figura ng kanyang kaibigan. Masyadong mabilis sa kanya ang lahat ng pangyayari. Kung hindi pa siya niyugyug ni Onin upang pumasok sa loob ng bahay, ay paniguradong hindi pa siya gagalaw.
Bumuhos ang malakas na ulan ng gabing yon na inabot hanggang umaga. Hindi ito nakapagsalita, maging ang mga taong naroon sa loob ng bahay. Yakap niya ang kanyang anak na nabigla rin sa bilis ng pangyayari. Isa lamang ang malinaw sa kanila, at yun ay wala ng aswang pang manggugulo sa kanila at sa kanilang baryo. Inilihim ng mga ito ang nangyari sa kanila ng gabing yon. Walang nakaalam na ibang tao sa pakikipagpambuno nila sa aswang. Ang ama ni Onin ay hindi na nakabalik pa sa kanilang tahanan. Si Elma ay umaagapay sa kanilang pamilya. Si Jill naman ay ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa panggagamot. Naging mas matibay ang relasyon ng mag-ama dahil sa nangyari sa kanila. Pambihira, Ed. Hindi lang pala sa kulungan mo ko tinulungan, maging sa pagkakasundo namin ng anak ko, ay nariyan ka upang tumulong. Naiiling na sambit ni Proy na hinihipan ang mainit nitong kape habang nakatanaw sa kawalan.